Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Alam niyo ba sa mundong ating ginagalawan ngayon, ang pinakamadaling gawin natin sa mga taong toxic, yung mga taong walang dulot sa atin na maganda, ay alisin sila sa sistema ng buhay natin. In short, i-cancel sila sa ating buhay. Diba? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life, Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na kayo para parati kayong updated sa aking mga ganap. Ngayon, sa mundong ating ginagalawan, hindi ba't napakadali ang mag-cancel? Diba, canceled nation ang tawag sa mundong ating ginagalawan eh. Kasi, syempre, sino ba naman ang gustong manatili dun sa mga taong hindi naman maganda ang dulot sa atin? Dapat talaga dyan eh, normal na inaalis. Nagbabawas tayo ng mga taong hindi maganda ang saysay sa sarili natin, sa buhay natin, o mismong sa mundong ginagalawan natin. Yan yung madali at napakadaling gawin ng isang katulad nating tao lamang. Siyempre, sino ba naman ang gugustuhin manatili sa mundong napaka masalimuot? Hindi ba? Lalo na meron kang mga kamag-anak, kaibigan, o yung mga pangkaraniwang tao na nagdudulot sa iyo ng mga negative vibes, di ba? Dapat yun binabawas-bawasan natin. Yun yung ating mga nakalakihang mga prinsipyo sa buhay. Hindi ba? Ganun kadali, ganun kasimple tayong mag-alis ng mga taong hindi maganda o walang pakinabang sa ating buhay. Pero kung pagkakaisipin natin ng mabuti sa isip natin at sa puso natin, ano ba ang aral na itinuro sa atin ng poong may kapal ng ating Panginoon Kristo nung siya'y nandito pa at kapi-kapiling natin? Hindi ba't pagmamahal, pag-uunawaan, pero napakahirap gampanan. Pero kung ating pagkakasuriin, kung tayo ba ang kinakancel ng ating Panginoon dahil sa mga hindi natin magandang gawa, diba, humihingi tayo agad ng sorry kasi ayaw natin siyang saktan. O dapat ganun din ba ang gawin natin sa mga taong nakasakit sa atin? Yung bigyan natin sila ng maraming chance. Kasi yun lang naman ang magagawa natin sa mundong ito. Minsan lang tayo lalakbay sa mundong ibabaw, kaya ibigay na natin ang nararapat na pangunawa at pagmamahal. Pagkatandaan, ang mga tao ay sadya o lubhang mapanakit. Kaya, ating pagkakaisipin ang kalbaryong pinagdaanan ng ating Panginoon nang siya'y nabubuhay pa rito. Hindi ba't halos ipinako natin siya sa krus dahil sa galit, uot ng mundong ating ginagalawan. Kaya pagkatandaan, ang kanyang mga aral ang siyang ating dapat isabuhay. Pagkatandaan, kaya bumaba o nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo para isabuhay niya ang buhay ng isang pangkaraniwang tao at para bigyan tayo ng halimbawa na gawin at ihedwin tulad natin ang ating pamumuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya wag nating isa sa walang bahala ang kanyang mga naging sakripisyo nang siya ating kapiling pa dito sa mundong ating ginagalawan. Ang mga mahihirap na dapat natin magawa dito sa mundong ito ay yung magsakripisyo alang-alang sa kabutihan ng ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Ang pinakamadaling magawa natin ay yung magbawas tayo ng mga taong hindi natin kailangan. Pero ang pinakamahirap na gawin ay ang maunawa o unawain sila at mahalin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Kung ating pagkakaisipin, meron siyang 12 apostol. Hindi ba't siya rin ay itinatuwa, sinaktan, pinagkanulo, pero walang cancellation na nangyari. Pagkos sabi nga, Panginoon, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At syempre,
hinabilin rin sa atin na ating Panginoon na mahalin ang ating mga kaaway. Pero dahil tayo'y mga tao lamang, ang hirap gawin, ang hirap sundin. Pero wala tayong magagawa. Kung gusto nating makuha ang kalwalhatian ng ating Panginoon, sundin ang kanyang mga gawa na kanyang binigyang halimbawa sa atin nung siya'y nandito pa at kapi-kapiling pa natin sa mundong ibabaw. Mahalin ang ating mga kaaway. Yan ang ating pwedeng pagmuni-munian ngayong mahal na araw. Pangunawa, pagmamahal, pagmamalasakit. Yan yung mga bagay lamang dito na mahirap gawin. Pero sa lahat ng sakripisyo at pagmamalasakit natin sa ating kapwa, ay may sakripisyong nag-iintay at gantimpala sa ating poong may kapal. Kaya pagkakatandaan, anumang hirap na ating pinagdaraanan, idulog sa ating may kapal para ito ay gumaanggaan. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo na ibibigay, pero meron akong na-share sa inyo ngayong mahal na araw para kahit papaano naman ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay gumaanggaan. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe, share, and like and comment to my video, and God bless.